O ayan, may isang video na naman tayo, pero ito, very controversial ito. Dahil ito yung naging dahilan kung bakit binisita ni Vince Dizon at hindi siya nagmura, hindi siya nagalit sa mga tulay sa Ilocos Norte na si Super Mario lang ang makakatawid. Panoorin natin to ha. Hindi pa tapos na tulay. Ayan, di ba? Yung tulay, hindi pa nagagawa. Pero sabi sa mga report, eto'y tapos na. Ayan, di ba? Kita ninyo? Ganon kagaling. Meron din dito parang flood control eh. O, sa banda rito. Ini-inspeksyon sa buong bansa ni Vince Dizon yung mga tulay. In-inspection niya yung tulay sa Bicol. Pumunta siya ng Negros. Pero dito mismo sa bayan nyo, sa Pidig, Ilocos Norte, sa barangay Tononton. Ayan. Tulay, hindi pa tapos. Paano? Hindi pa rin tapos ang mga tulay na yan hanggang ngayon. Pumunta dyan yung mga vloggers ni Marcos. Pumunta rin dyan mismo si Vince Dizon at nag-inspeksyon. At sinabi niya nga, phase 1 pa lang daw yan. Eh kung phase 1 pa lang yan, eh bakit nasaan na yung phase 2? O, di ba? Bakit hindi pa yan napupunduhan? Bakit hindi pa yan natatapos? Pag nakita mo kasi, mayroong na mga nakaredy doon na mga ipapatong na lang, na mga simento, na mga prefab. Kung phase 1 lang yan, hindi dapat umabot sa ganun. Ha? Ayon sa mga dokumento na nakalap namin, yan ay for completion of a bridge project. Eh, wala eh. Hindi na complete, naging incomplete. Kaya pag poponduhan yan uli, magkakaroon ng problema. Pero sa bagay, sanay naman sila. Sa flood control nga, eh, nagdodoble-doble yung pondo sa isang proyekto. Dokumentado, mayroon din kami nun. O paano? Ha? Yung anomalya sa Ilocos Norte, hindi mapansin ng isang Vince Dizon at ni Ombudsman Boyeng Remulla. Pero yung sa iba, nako po, pansin na pansin nila. Eh paano? Kalaban kasi nila ang may hawak ng mga proyekto. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat. Sa mga manggagawa ng NCR, makinig. Ito yung isang issue na hindi pag-uusapan ng mga loyalistang vlogger at ng mga pingkyawa ng mga vlogger. Alam niyo kung bakit? Ito may kinalaman sa naunsyamin yung wage increase na 85 pesos na dapat sana 2 beses pa nga eh. 2 tranches. Ang first tranche ay dapat nung July 25, 60 pesos. At yung pangalawang tranche ay January 20, 2027, which is 25. So, ang minimum wage ng NCR ngayon is 695. So, dapat nung July 25 ay naging 755 ito. At sa January
sa January 20, 2027, ito ay magiging 780. Oh, di ba? Ito ay base sa wage order number NCR-27. Ito ay binanangkas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR. At in-announce ito ni Marcos noong July 8 sa isang press con. O nakalimutan ko na lang, may nagtanong, sinabi niya na na-approve na nga, and yung mga regional tripartite boards ng ibang mga region ay by September mag-i-implement na. Sinabi niya yun eh. Pero anong nangyari? Bakit ba? Ito pa yung kwento. Nung ito natatawa ko eh. Nung in-announce yan ni Secretary Tolentino, syempre nagreklamo kagad yung mga taga-labor group dahil sabi nila hindi yung 85 ay hindi tama na wage increase. Dapat ang minimum wage ay nasa 1,200 to 1,300 for a family of 5. Kasi nga yung inflation nga, halos lahat naman talaga tumaas. Ngayon, sabi pa nila, kahit nga yung 85, dinalawang beses pa ang pag-implement. Hindi naman pwede na hati ilan din ang pagbili ng mga pagkain, mga kailangan sa bahay, pagbayad ng kuryente at tubig. Yun ang arguments nila. Ang sabi naman ng mga nasa business sector, yung mga maliliit na mga negosyante tatamaan talaga. So, ang ginawa ng DOLE ay nagbigay ito ng 75 days na palugit sa mga maliliit na negosyante na mag-file ng exemption at humingi ng tulong sa DOLE para sa transition. Di ba? Pero lahat yun nawala dahil noong July 30, yung Pasig Regional Trial Court nag-issue ng temporary restraining order. Ipahinto ang implementation ng NCR-27 na wage hike. Bakit? Dahil for economic reasons, marami daw ang malulugi na mga negosyante. Yun yung gist ng order. But anyway, ito yung masakit dun. Bakit hindi before ng SONA in-announce? Bakit hindi before ng SONA binigay yung order? Talagang pinasona muna. Pinasona muna ang Pangulo. After ng SONA, ayun na. Lumabas na yung masamang balita. But anyway, no? Anyway, ito naman usapan lang. This goes to show that our government is only for show. Dito talaga totoong nagmamalasakit sa taong bayan. Hindi niya kayang mabalanse ang business at ang tao. Hindi niya mapanghawakan ang ginagawa ng mga negosyante, lalong-lalo na yung mga malalapit sa kanila. Toll gates, i-increase kung gusto nila, kuryente, tubig. Diba? Alam nyo, the government should be in the forefront of all of this. Kasi alam naman nila na mayroong problema ang ekonomiya natin. Because, yun nga, kagagawan din nila. Nagnakaw sila. Kaya wala na rin tiwala ang mga investors. Well, nakikiisa ako sa mga manggagawa natin, no? I am not from the labor sector, pero pagdating sa ganyan, malapit sa tiyan yan, usaping pagkain, usaping gastusin, usaping baon ng mga bata, di ba? Talagang mahirap unawain na kailangan itigil, di ba? Dapat sana, kung hindi sila sigurado, hindi na lang sila nag-announce para hindi umasa yung mga pobreng manggagawa.